Yo mga kabatak, Shavu at tinag ako sa isang video, gawan ko daw ng reaction video. Yung kumpanya ay tinatawag na Nimbix, isa silang investment company na nagfo-focus sa healthcare as far as my research is concerned. Yun lang, I don't know how they do their work, pero yung video na to, gumawa sila na i-describe daw ng employees nila yung work from home setup using 4 words, just 4 words. Napaka-importante niya, kailangan ko emphasize. So, panoorin natin yung video. Uy, sorry, wrong tab. Okay. Ito na yung video, panoorin natin. Okay? Magre-react ako habang pinapanood yung video. Well, hindi sabay, syempre. Ipo-pause natin. Okay? Let's go. What do you think about work from home in forward? Okay, dito pa lang talo na. What do you think about work from home in 4 words? So, ayan, sinabi ko naman. So, tuloy natin. Encourages laziness and complacency. Encourages laziness and complacency. So, 'di ba? Diyan pa lang marami nang magagalit. Bakit? Kasi nga after ng pandemic, during pandemic din actually, and even before pandemic, marami nang work from home. Kung hindi nyo alam yung Odesk, yan yung tinatawag na Upwork na ngayon. Sobrang daming freelancers ngayon dito sa Pilipinas. At hindi lang sa Pilipinas, no? Kumbaga buong mundo. Lalong-lalo ng pandemic. Kasi nga, ang daming kumpanya na hindi na rin afford na magbayad continuously sa pagre-rent ng building, sa pagbabayad ng facilities and all. Kasi nga, quarantine that time. Kaya sobrang taas talaga ng surge ng work from home. And even right now, this time, post-pandemic, maraming kumpanya na still, they are doing work from home kasi it's a lot cheaper and it's a lot better or, one of the best options lalong-lalo sa panahon ngayon. Kasi maraming tao na, syempre, may pamilya sila and nahihirapan sila pumasok sa office. Naalala ko nga dati, di ba? Ako, Bulacan pa ako nakatira dati, tapos sa BGC ako nagtatrabaho, tapos uwian ako. So, working from home is really a good option for me. Pero anong problema? Yun nga, marami kasing tao na mas prefer na talaga na mag-work from home kaysa pumasok sa office. Ngayon, kung sasabihin mo, encourages laziness and complacency, that's a big problem kasi nga, maraming nag-work from home. 'Di ba? Tapos sasabihin mo tamad sila, the fact na nagtatrabaho sila, the fact na hindi sila nakatunganga lang sa bahay at nakatambay sa kanto, hindi sila tamad. Okay, next. Boring and I'm alone. Okay, boring and I'm alone. Naintindihan ko yan kasi mag-isa lang naman din ako and sometimes working from home can really be boring kasi wala ka naman kasama, wala ka nakakachismisan, wala kang kasabay nag-yosi and all. So, naintindihan ko tong part na to. But then again, hindi mo kasi pwedeng sabihin lang na boring siya dahil merong mga tasks na sobrang dami talaga and sobrang daming ginagawa and challenging and alam mo yon, may mga tao na nag-enjoy sa work from home. Pero we have to respect his perspective sa part na yan, okay? Pero again, marami kang kalaban dito kasi nga most of the people right now are working from home. Next. Been there, done that. Been there, done that. So, good for you, madam. Abogado to, baka makasuhan tayo. Pero yun nga, kung ayaw mo sa work from home, may mga tao na gusto. At sobrang daming tao ang may gusto mag-work from home. Okay, next natin. Masarap kaya yung kinain niya. I don't like it. Okay, si Ate Mika, hindi ko siya kilala. Hindi ko rin siya type. Pero i-respeto ko yung sinasabi niya na she doesn't like it. And siguro magiging judgmental ako ng konti na I don't know this person but she looks like a type of person na siguro wala naman siyang pamilya or mga anak na inuuwian. That's totally fine. Kung hindi niya trip, ayaw niya siguro sa bahay. Mas gusto niya nasa labas. Baka walang aircon sa bahay nila, tas aircon sa office. Pero again, opinion ko lang naman yon. Possibly, ganun. Hindi ako sure, ha? Okay, next. Makes you dumber every day. Ito na yung pinakamasakit sa lahat ng sinabi nila. Okay? Makes you dumber every day. Ibig sabihin niya sa Tagalog, sa hindi nakakaintindi, nagiging bobo ka every day. Okay? Paano ka nagiging bobo? Kasi nasa bahay ka lang, kasi nagtatrabaho ka sa bahay. Does it mean that you cannot consume information? Guys, 2024 na. Information is just at the tip of our fingers. Lahat may internet na ngayon. Lahat ngayon meron ng smartphone. Lahat may iPhone, may Android. Lahat meron na. Ibig sabihin, information is readily available for you to consume. Ang dami-daming ways para makakuha ng information. Nandiyan ang Google, nandiyan ang YouTube, at marami pang iba. Nandiyan ang Wikipedia, nandiyan ang Reddit. Slides Reddit, depende sa paniniwala mo. But again, my point here is, it will not make you dumber every day. Okay? Ngayon, ano pa yung naging problema dito? Isa sa naging problema dito,
ay 4 words lang yung ginamit nila. I understand that they could have emphasized it better without just using 4 words. Pwedeng meron silang reason behind this kung bakit nila to nasabi. Ngayon, as of recording, meron silang link na tinatawag ko siguro band-aid solution nila. Kasi nung una, nag-provide sila ng link na hindi gumagana and they are emphasizing kung bakit ba nila nasabi yung mga nasabi nila. Ngayon, ito ang problema. Dito sa Pilipinas, lalong-lalo na tayong mga Pinoy, ang hilig natin na mag-comment sa mga bagay na hindi pa natin tinatapos panoorin, sa mga bagay na hindi muna natin iniintindi. Ay, ito lang yung napanood ko, kaya ito na yung i-comment ko. Yun yung problema, di ba? Ngayon, sa dami ng naka-work from home ngayon, bigla ka magsasabi ng ganito, di ba? What are you trying to emphasize? Technically, you created a clickbait, di ba? Buti sana kung in-explain nyo na agad yung mga gusto nyo sabihin, baka hindi pa to mag-backlash sa inyo. I know what you guys are trying to do. You are trying to market yung mas okay mag-work sa office because of a lot of things. But the problem is that you failed to do that. Sobrang daming advantages ng work from home. Number 1, tipid sa pamasahe. Number 2, kasama mo yung pamilya mo. Number 3, company-wise, sobrang tipid. You don't have to shell out resources. Kailangan mo lang magpasahod ng tawad. You just have to make sure na ginagawa ng mga tao mo yung trabaho nila. And from there, merong mga parts ng negosyo or, ng business na kailangan talaga may workforce such as logistics, warehouse, and all that kind of shit. Not only on an e-commerce perspective, but, in other companies, probably they really need physical people to be in there. But that's a totally different story. So, Nimbix, ito lang masasabi ko. Wrong move, good luck.